Please let us all welcome our guest speaker, Mr. Armando Abreu. Thank you. Sa umagang ito, we will talk about money. If you see in my slide, ang background natin is pera. But I'm showing it as barya. Noong January 2000, sa New York City, nagkaroon ng big fall down sa Canada. Napupunan ang mga bangko nila, starting with one of the largest, the Lehman Brothers Bank. Financial institution. At pagkatapos nun, sunod-sunod na yan. Nagkaroon ng recession, other banks in falling down, even up to our country. Malaman natin na some of our financial institutions are tied up with the Lehman Brothers and they suffered the recession too. Pero despite that, sa kabilang tanto lang, sa Jacksonville, sa New York, sa kabilang tanto lang ng opisina ng Lehman Brothers, there's a small office. The small office there ay a microfinance office, microfinance bank. At ito ay hindi napektuhan ng recession. Now, let's like this. When you see this morning, ano yung sikreto? How did the microfinance institution survive? Ano yung strengths nito? Okay? Ano yung strengths ng microfinance? At sa ganun, pagka nalala natin yan, we can benefit from its strength, counter against the threats, emerging threats, ng mga economic crisis na pinakaharap natin. Let's talk about microfinance. As we talk about microfinance, medyo mali ko ito. As we talk about microfinance, magsimula na tayo with horticulture. Paghahalaman. Pamilya tayo lahat sa bonsai. Walang ginagawa ng bonsai. Anyone? Ang bonsai ay itong sistema. Kung hindi ka ng isang puno, gusto mong gawin bonsai. Kung hindi ka, hindi ka naman ng puno na gusto mo. Ay, ito mo gusto ng puno. Nara. Punta tayo sa gubat, hanapin natin yung pinakamalaking nara because it's the most familiar sa atin. Take a seed from the nara, ay yung piling ng nara. Itatanim natin ito sa maliit na pasok with some layers ng lupa na specifically for the purpose of producing bonsai. Tapos, hindi natin siya masyadong palalakin. Kaya natin siya, pupukusan natin siya. Every now and then, hindi natin ito pupukusan para hindi ito. And by the end of the day, by the end of that process, we have a bonsai. Balik na lang. Ngayon, bakit yung bonsai? Kasi, dahil nagkagulian po, yung mahirap, ay naitutulad natin sa bonsai. Hindi sila lumalaki. Why? Not because of their seed. Galing yung bonsai sa malaking puno, di ba? Yung kanyang pinagbulan ay lahi ng malaking puno. Not because they are created as such, so na ay nila lumikha na talagang malaki. Mayroon ang mga sana at nagbibigay ng napakalaking bilhin para sa mga inyong kahit. Yun na. And let's say that, pag-ibigay natin ito, bakit ang maliliit na negosyo ay hindi lumalabot? Bakit hindi ito lumalaki? Pero sa kabila nito, kung titignan natin ang biglaan ni Aling Marta sa kanto, kung sabi-sabi sa kanto ni Aling Marta, magkaroon man ng recession, magkaroon man ng economic crisis, it stays as a survivor. Hindi ito nagsasara. Katunayan, lumana ang maliliit na negosyo survives the large economic crisis na nararanasan ng mga bansa, even globally. Why is it so? At natin, bakit hindi ito lumalaki? Bakit hindi ito lumalaki? It is because society has been very stringent. Napaka-kuripot ng society. Ano ba, binakunan nila ito? Ano ba hindi maka-access ng maliliit na negosyo mula sa mga financial institutions para makakuha ng pinagdagang kumpulan, para makakuha ng kinakailangan ng sustansya upang lumaki?
namamalayan man o hindi ang ating banking system, ganyan ang ginagawa na sa Maynila. Sinasadya man nila o hindi, ganyan ang ginagawa nila sa maliliit na negosyo. They have fenced themselves in para sa karoon hindi makapasok sa maliliit na negosyo. Okay. Let's go to the next slide. That's why that is the same person, that is the same one na tumating sa isang tao, si Muhammad Yunus. Si Muhammad Yunus, nagtatang ng Gariba, they are the 2006 Nobel Peace Prize awardee. Anyone familiar with Muhammad Yunus? Sabay ko pinansin. Pwede ko lang, alam ninyo. Si Muhammad Yunus, in 1970s, graduated from Chicago University in Bangladesh. Went to the States, studied in Vanderbilt University, tapos ang course in economics. Ganito yung kanyang thesis. Bakit ang mahihirap, despite having all the abilities or having all the skills, ay hindi lumalaki ng mayaman? At bakit sila ay hindi pinapautan ng mabako? Subukan nyo. Ngayon, pumunta kayo sa commercial bank, any commercial bank sa labas. Sabihin nyo, hihiram po ako ng upunan. 5,000 pesos na po. Oh, ano ba kayo? Ako? No. It's a very small amount pero hindi na kahirap sa iyo. Sabihin niyo sa isang insurance company, I would like to get myself insured for 2 pesos per 1,000 insurance. Insurance na. May insure pa kayo sa 2 piso? Hindi. Kung gusto niyo mag-ipon, sabihin, mag-open kayo ng bank account. Pumunta kayo sa this commercial bank, magkano minimum deposit? 10,000. But 10,000 is already a large amount para sa isang Manila to produce a business. Sa halagang 500, hindi ka na business eh. Yan napakalaki yun. So, anong ginagawa ng mga Manila? Excess hindi sila saan. Talagang siya. May interest ba yun? Wala. Pag nagkasunod, may insurance ba yung pagkasunod, paulan mo pa sa iyo ng nagkasunod, kapag nagkasunod, magkakaroon hindi. That is why yung mga mahirap. They do not get 3 basic financial rights na according sa lahat ng tao. Ano yung mga financial rights na yun? Karapatan natin na mag-ipon, na mag-interest, karapatan natin na mag-insure, karapatan natin na makalapit sa mga utangan. Hindi natin siya sabi karapatan ng mga utangan. Baka mga tayo sa karapatan yan. No. Nasabi natin is karapatan natin makalapit sa mga utangan upang gamitin sa ating mga negosyo. Yun ang pagkanisip ng mga negosyo. Sabi niya, balik sa ilan sa kanyang bansa sa Chicago University, anong gagawin ko para patulungan yung aking mga kababayan? The poor ones, para palaking yung kanilang negosyo. Ganito yung niya, he conducted a research. He sent out his students, just like you, mag-interview kayo ng mga nanay sa villages. Mga nanay, guluro ng ulam, nagtatanim, nagtitinda. Ano ang negosyo meron sila? Tanungin niyo, how much capital do they need para palakihin ang negosyo? And his students came up with a figure. Alam niyo ba yung kailangan ng 42 nanay sa kanilang interview? Kailangan nila ay 42 people na kanilang interview. Ang kailangan nila ay $27. That time, $76. Kasi, pag i-compute natin, siguro, 42 divided by 96, at 27, you come up with around 60 cents. 60 cents. Translate natin ngayon sa times sa atin na ibawa sa inflation rate ko. Simula 1976, sa atin, 1976, 7 pesos na yan per dollar. Ngayon ay 42. Gawin pa ko pa rin. 43. 43, okay. So, total, kung pupunta natin sa presyo, kailangan ng isang nanay, isang Bangladeshi businesswoman sa village, ay kumakatat ng 186 pesos in today's terms. Napakaliit na halaga para palakihin ang kanyang negosyo. Okay, sabi mga madulos, I will help these mothers get their money. Pumunta siya sa banko, sa Bank, doon sa loob ng university ng Albertas. Tapos sabi niya, pautangin natin yung mga nanay. It's only $27 para palaki na kanilang negosyo. Nang sa ngayon, hindi na sila kailangan lumapit sa mga
loan sharks. Kasi, mga kumpanya, mga Bangladesh, magagandang alam-alam yan, pagpapakot na pinapakalaking tubo. Kapag kayo nakapabayad, lalo lumalaki at lumalaki, and eventually, talagang hindi makabayan ng nanay. Ang nangyari, yung kanilang produkto, yung kanila, kukulitan ng mga nagpapautang nito, sila bibili sa napakamurang halaga, and in the end, yung mga nanay, nag-ialipin ng sistema ng pagpapakutang. Kasi hindi sila lumagkabit sa pagpapakutang. Kaya sabi ni Muhammad Yunus, o kanilang sa great seminars, pero sabi ko na bago na rather turn low. Hindi natin sila pwede ng utangin. Bakit? Ang sabi ng pangalan, dahil ang mahihirap ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. They are not credit worthy. Nasaktan si Muhammad Yunus. Ang mahirap daw is not credit worthy. So, ano niya? He raised up those $27, pinahiram sa mga nanay nito, babayaran nila with interest, maliit lang pero very maliit. Tapos, hindi na babayaran. At kapag nakabayad sila, paupahan uwi sila. Eventually, those $27 grew up. 42 mothers, tumali sila. Ngayon, ang Grameen Bank, ang pinakamalaking bangko sa Bangladesh. Pinasok ito ng gobyerno ng Bangladesh, pinanggal si Muhammad Yunus as managing director. Bakit? Because he is a threat. Pwede siya tumakbo na presidente, sigurado mananalo siya. And Grameen Bank has been performing very well. Kaya, ano napatunayan ni Muhammad Yunus? Number one, napatunayan niya, the poor can pay. Ayaw magpayat ng mahirap. No? They are very worthy. Later, he came up with a proposition. A proposition niya sa United Nations is make credit a part of human rights. Sabi niya, every man should be afforded an equal right to credit. Kailangan ang lahat ng tao have access to credit. Later on, next slide please, yung kanyang proposal na yan, from just plain microcredit, yung pagpapangutang, expanded into microfinance. Mula microcredit na microfinance. Kasi ang credit is only one part of financing. Financing covers a wide spectrum of financial services. Sa ngayon, sa Pilipinas, ito ang figures. There are 60,000 non-government organizations, 500 microfinance programs meron sila. The other organizations don't have microfinance programs, of course. Meron 720 rural banks, 185 lang doon ang may microfinance service. Meron tayong 66,000 cooperatives, 50% doon ay active. Marami nang papaligis sa cooperative, tapos later on, sasara. 4,579 lang with savings and credit facilities sa mga. Ano tinuturo sa akin yan? Sinasabi sa akin yan na hindi sapat. There are not enough microfinance institutions sa Pilipinas. Secondly, hindi na nga sapat yung microfinance institutions, o hindi na nga sila, hindi pa na ibibigay ng wasto yung servisyo para sa mga mahihirap. Why? Because some have veered away. Lumayo na doon sa pangunahing principles where microfinance was founded on. Ayun, yung mahihirap, yung focus sa mga mahihirap. Next slide, please. Tanong natin, bakit microfinance? Alam nyo na yung history. Alam nyo na yung sino ang focus ng microfinance. Ito yung para sa mga mahihirap. Tanong bakit kailangan microfinance ang solution natin to counter economic crisis? Kasi ang microfinance is closer to the real economy as opposed to artificial economy. A castle of cards cannot weather a storm, lalo. In much the same way that an artificial economy will not last an economic storm. Napatunayan natin yan with my introduction kanina. Noong January 8, 2008, yung malalaking negosyo, malalaking bangko, may mga account, may mga collateral sila, ay nagbagsakan sa Estados Unidos, sa United States. Unti-unti sila natunaw.
Samantalang yung microfinance business, yung microfinance outfit, ni Muhammad Yunus, hindi man lang ito nasugatan ng economic crisis. Why? Because they are involved in the real economy. Please. Ano yung real economy? Ang real economy is centered on real market. Ano yung real market? They are the people. So sabi ni Muhammad Yunus, kaya hindi sila bumagsak because they are not centered on money. They are not centered on financial gain. They are not centered on that. They are centered on the real market, which is the people. Hey, bakit natin nasasabi? Lalo sa mga marketing vendors dito, na yun ang itong market, yung mga tao, lalo yung nasa iba. Because they are the larger part of society, yung mas nahihirap. Yung triad yung lagi na pinag-uusapan, yung tatsulok, yung nasa taas ay kapaunti, yung nasa lalim yung mas mababa. Then why go for the smaller market? We should go for the larger market, which is the real people. Secondly, it is founded on real vision. May direction ng microfinance. Muhammad Yunus set a direction para sa kanyang organization. That is to uplift the lives of these people. Yung bullseye ay palakihin. Alisin yung mga bakod na nagpapangyari na ang mga mahirap ay hindi makaplaki, no? Sa mga financial institutions. It is founded on real vision and direction, not on speculation. Mind you, those funds fell because of speculations. On Friday, January 8, 2008 was a Tuesday sa Estados Unidos sa atin Miyerkules. On Friday, nagbigay ng report ang United States government na ganito karami na ang nawala ng trabaho sa United States. At pagkatapos nun, inanalisan yung kanilang mga barko ay nagsimulan magpagsakan. Bakit? Yung kanilang mga investors, yung mga depositors nila, nagsimulan mag-withdraw ng large amounts of money. At pagkatapos, hindi na rin sila makapag-release ng pera para sa iba na depositors. Ang tawag na rin yung liquidity, no? Problema sa liquidity. It's the same problem na nagtawag na itong isang tao ng nakaraan. Ang sabi nung ating Securities and Exchange Commission Chairman, si Perfect Rasan, siya lang yun ang chairman ng Community. Ang sabi niya, we have enough assets to back us up. Totoo yun. They have enough assets. Bakit nagkaganoon ng Community? Meron daw silang enough assets. Pero hindi sila makapag-inis ng pera. Kasi ang assets nila ay not liquid. Yung mga pinangutang nila, gaypas collateral, lupa. Yung mga pinangutang nila, gaypas collateral, yung mga building na itatayo nila. No? Hindi pa ka natatapos yung mga buildings. So, it is based on speculation yung nangyari sa Estados Unidos. Sinabi naman na, nagpakawas ng mga tao ang mga kumpanya. Harap naman ito ng mga investors, naglabas sila ng pera, bumagsak ang Lehman Brothers. Samantalang nung una, sabi ng Lehman Brothers, we are not going to enter into a recession. We have enough assets to protect our interests. Pero ang nangyari, yung assets nila yun, hindi nila mai-convert immediately into cash para sa ganon, mai-provide sa kanilang mga depositors. Same thing yung siya ng Pilipino. Okay, di ba? Si Madam Halimbawa ay depositor ka ng Bangko Pilipino, magbibigay ka ng 100,000. Nainig na 100,000, nataw payment ko lang sa Bangko Dios na kukunin ko sa Peyora Pagkawa. May nakita ko sabihin sa'yo na, sige po ma'am, ito po ang titulo ng lupa, ibayad po ninyo sa Peyora Pagkawa. Pwede ba yun? Hindi. So nakikita natin kung bakit nagkaroon ng problema ng Bangko Pilipino. Liquidity, hindi nila ma-convert into cash yung kagray nila assets. Hindi nila agad-agad may convert into cash. It is based on speculation. Like a castle of cards, ang pundasyon dito ay mahina. Parang nagtayo ng castles in the air, sabi nga nung katan. Microfinance is closer to the real economy because it produces real profit. Ano yun? Ang totoong produkto
the real profit, real product of microfinance, and the real economy is improving lives. Improving the lives of those that we serve. Okay? So, tandaan natin yung points na yan, dahil yan mismo ang sentro ng microfinance. Some of you may have the subject of microfinance, and you may discuss, pag-usapan siguro nyo sa inyong syllabus, ay how to go about the microfinance business. I would like you to remember very deeply in your hearts why microfinance started. Kasi kapag nawala na ninyo yung focus doon, kapag napunta na kayo sa daily activities ng pagpapautang, koleksyon, at nawala na yung totoong focus natin, which is improving the lives of those who serve, mawin tayo din sa dating artificial economy. No? Artificial. Ano ba sila? Same economy. Microfinance serves the real economy rather than the artificial economy. Well, ang gagawin ng mga bangko, dahil sa pangyayari ng economic crisis, no? Kung pagbagsak ng ekonomiya sa Estados Unidos, ang bangko nila na nagsipagsakan, ang gagawin lang, to make it normal, lalabas sila ng reserves, no? Lalabas ang gobyerno ng subsidy, lalabas sila ng pera, sa ganon, the ending balance, yung ilalim ng ating mga financial statements will be balanced. No? But that is artificial. Nagagawa lang natin yan, nababalance sila, kasi naglalabas tayo, doon ang gobyerno. Still, that is artificial. Maaaring yung bottom line natin, it looks normal. No? Looks normal. Yung bottom line natin na sa or yung ating financial statement, cash flow natin, it looks normal. Never. But beware of that normalcy. No? Beware of that normalcy. Kasi behind it lies si giant na tutulog. Later on, pupulagay ka na. Ganun ang nangyari sa mga bangko ng Estados Unidos. They should have learned. 1930s, kumana ng Estados Unidos of Depression, it was the same pattern they went through. Tapos ginawa na, nilabas na reserve, etc. Hinayo yung mga tao para magkaroon sila ng trabaho. Pag linis sila daan, pagsukin ang uniforme. No? Ganun ginawa. May mga trabaho mga tao. Nakita, okay, walang unemployed. Kasi sa lahat sila nagtatrabaho. Nagtatrabaho as street sweepers. Okay? Hindi yun normal. Kahit sabihin na, normal yung record natin. Walang unemployed. Pero artificial lang yun. Artificial solutions yun. Okay, next slide please. Yan yung ating card. Sabi na. Kapag nagtayo ng card, isang ganang lang namin yan is maliit na iihip lang ng economic storm. Babagsak yan. Sorry.